Nakaramdam ka na bang nakakapanggilabot na presensya ng aninumang pag-alinlangan na kumapit sa iyong pananampalataya? Napaisip ka na ba tungkol sa mga di nakikitang laban na isinasagawa sa espiritual na kaharian, ang kosmikong digmaan na ipinaglalaban para sa mismong kaluluwa mo? Ang pagpapako kay Hesukristo sa krus ay hindi lamang isang pangyayaring makasaysayan. Ito ay isang mahalagang sandali sa isang celestial na digmaan, isang pag-away sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at kadiliman na nasaksihan ng mga nilalang na higit sa ating pangunawa. Hindi ito basta isang kuwento. Ito ay isang paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos, ang matatag na pananampalataya ni Hesukristo at ang nakakatakot na kapangyarihan ni Lucifer, na lahat ay nagtatapos sa paanan ng krus. Bubuklatin natin ang mga katagong katotohanan, ang mga di nakikitang laban ng mga interbensyon ng makapangyarihang mga kaanghel, sina Miguel at Uriel, nang ang presensya sa Kalbaryo ay umalog sa mismong pundasyon ng impyerno. Handa ka na bang masaksihan ang di nakikitang digmaan na ipinaglalaban para sa iyong kaligtasan? Maganda na sumisid sa espiritual na pakikidigma na nakapalibot sa krus, ang mga nakatagong utos na ibinigay ni Jesus, at ang nakakatakot na pagbaba sa kalaliman ng Sheol. Mag-subscribe na kayon, at simulan na natin ang kahanggang-hanggang paglalakbay na itong pananampalataya at paghahayag na matatagpuan sa banal na Biblia. Isang patutu sa kapangyarihan ng Diyos at sa matatag na pag-ibig ni Hesukristo. Ang natakpan na digmaan sa Kalbaryo, kaibigan ko, isipin mo ito, ang mundo ay nalubog sa isang di pangkaraniwang kadiliman, hindi lamang ang kawalan ng sikat ng araw, kundi isang makapal na kakinggal na kadiliman, isang kapansin-pansing pagpapakita ng espiritual na kasamaan. Lucas 23:40, 40, 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
Hindi ito basta isang likas na penomena. Ito mismo si Lucifer, ang nahulog na anghel, ang sagisag ng kasalanan at kawalan ng pag-asa, na nasaksihan ang sugdulang pagkilos ng sakripisyo. Isipin ang bigat ng kanyang kasamaan, ang kanyang pagkaput sa Diyos, ang kanyang galit sa pagsasakripisyo ni Hesukristo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakatayo bilang mga guwardiya, matatag sa kanilang pananampalataya at debosyon sa Diyos, ay dalawang makapangyarihang arkanghel, sina Miguel at Uriel. Ang kanilang presensya, isang tanglo ng banal na kapangyarihan, ay isang matinding kaibahan sa kadiliman na binalot sa mundo. Ang mga makapangyarihang anghel na ito na binanggit sa buong Biblia at sa mga ekstra-Bibliyang teksto ay mga pangunahing tauhan sa di nakikitang laban na ito, mga tagapagtanggol ng sagradong pangyayari. Isipin ang kapangyarihan ng Diyos na ipinahayag sa mismong presensya ng mga makapangyarihang nilalang na ito. Ang kanilang papel ay hindi isang pasibo lamang na pagmamasid, sila ay aktibong kalahok sa banal na drama na nagaganap sa harap nila. Ang Biblia ay hindi tahasang nagdedetalya ng bawat kilos, ngunit ang kanilang presensya mismo ay isang patutu sa kahalagahan ng sandaling ito sa paningin ng Diyos. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa planong ng Diyos, isang plano na inihayag sa buong kasulatan. Mga di nakikitang utos, nag-aawan na pag-isipan natin ang utos na ibinigay ni Jesus mula sa krus. Mga di ito basta isang pisikal na kilos, ito ay isang utos na umalog sa mga langit at nagpalabas ng isang espiritual na kasunod-sunod na mga pangyayari. 1:19 Isipin ito bilang isang banal na susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit at naglalabas ng kapangyarihan ng Diyos. Si Miguel, ang arkanghel na madalas na inilalarawan bilang tagapagtanggol ng bayan ng Diyos, ay may mahalagang papel sa banal na transaksyong ito. Siya ay tumayo bilang tagapangalaga ng legal na paglipat ng mga kasalanan ng mundo kay Jesus. Si Miguel ang nangasiwa sa legal na proseso, tinitiyak na ang sakripisyo ay kumpleto at epektibo. Ang gawain ito, na inilarawan ng metaporikal sa Biblia, ay nag-highlight sa legal na laban na ipinaglalaban sa espiritual na kaharian. Pagkatapos ay naroon si Uriel, ang anghel ng paghahayag. Siya ay kumilos bilang tagapangalaga ng mensahe,
tinitiyak na ang sakripisyo ni Jesus ay magkakaroon ng bisa sa buong panahon. Ang papel ni Uriel ay tiyaking ang mensaheng itong kaligtasan na matatagpuan sa buong kasulatan ay abot sa bawat henerasyon, bawat puso. Tandaan, sinasabi sa atin ng Biblia na ang plano ng Diyos ay walang hanggan. Efeso 1:4. Ang pangyayaring ito, ang di nakikitang utos na ito, ay isang patutu sa plano ng Diyos mula pa bago pa ang pundasyon ng mundo. Ang pagbaba sa Sheol, sa wakas, isa lang ang pagbaba ni Hesukristo sa Sheol, ang kaharian ng mga patay. 1 Pedro 3:18-30, Efeso 4:9. Hindi ito isang pagkatalo, ito ay isang pananakop. Si Jesus, bilang hari ng mga hari, ay hindi bumaba bilang biktima, kundi bilang isang tagumpay, inangkin ang kanyang nararapat na lugar bilang pinunong buhay at kamatayan. At sino ang sumama sa kanya sa napakahalagang paglalakbay na ito? Sina Miguel at Uriel, muli, na nakatayo bilang mga saksi sa sugdulang gawain ito ng kapangyarihan. Tiniyak nila ang katuparan ng planong Diyos. Nasaksihan si Jesus na inangkin ang mga susi na kamatayan at Hades, winasak ang kapangyarihan ng kamatayan at impyerno. Si Uriel, sa kanyang papel bilang anghel ng paghahayag, ay naghayag ng mga banal na hiwaga sa mga nahihintay na propeta sa Sheol, na higit pang nagpapatatag sa tagumpay ni Jesus. Ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pananampalataya at ng mga pangako na matatagpuan sa buong Biblia. Ang pagbabang ito sa Sheol ay sumisimbolo sa sugdulang tagumpay ni Hesukristo laban sa kamatayan at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala. Ito, kaibigan ko, ang kapangyarihan ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ni Hesukristo at pinoprotektahan ng mga pagkamayarihan ng anghel sina Miguel at Uriel. Nagpapatuloy ang kuwento. Ang pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat. Ang pagbaba sa Sheol ay hindi ang katapusan kundi isang mahalagang hagbang sa isang banal na pinaplanong plano. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo, isang mahalagang pangyayari sa Kristiyanong teolohiya, ay sumunod. Hindi ito isang simpleng muling pagkabuhay, ito ay isang matagumpay na paglita mula sa mga pangagago ng kamatayan, isang tagumpay na ipinahayag sa buong kasulatan. Nayanig ang lupa, ang tebing ng templo ay napunit, at ang mismong tela ng katotohanan ay tila nagbago ng ang anang ding Diyos ay muling nabuhay na naik sa kamatayan, at binuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Isipin ang celestial na koro na dapat na sumama sa sandaling ito, isang simponiya ng papuri na umugong sa magalanggit, na pinamunuan marahil ng arkanghel na si Gabriel, ang mensahero ng Diyos, na ang tinig ay minsang inihayag ang kapanganakan ni Jesus. Sina Miguel at Uriel, matapat na magabante, ay tiyak na nasaksihan ang maluwalhating pagkabuhay na maguling ito. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na patutu sa banal na kapangyarihan na nasa laro. Ang kanilang mga tungkulin, bagamang hindi nakikita, ay mahalaga sa pagpapatupad ng perpektong plano ng Diyos. Ang mga kasulatan ay puno ng gaulat ng pakikilahok ng gaanghel na binibigyang din ang kanilang mahalagang papel sa dakilang disenyo ng Diyos. Hindi ito basta isang pangyayaring makasaysayan, ito ay isang kosmikong pagbabago, isang deklarasyon ng tagumpay laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang pag-akyat ang susunod na yugto ng mga lanadramang ito ay higit pang nagpatibay sa tagumpay na ito. Si Jesus na muling nabuhay ay umakyat sa langit, hindi bilang isang natalo, kundi bilang isang matagumpay na hari na bumalik sa kanyang nararapat na lugar, sa kanyang nararapat na lugar, sa kanyang nararapat na lugar, sa kanyang na Ama. Ang pag-akyat na ito, na nasaksihan ng mga apostol at walang duda ni na Miguel at Uriel, ay nagmarka ng pagkumpleto ng misyon ni Jesus sa lupa at ang pagsisimula ng kanyang pamamahala sa langit. Ito ay isang nakikitang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at otoridad, isang pagkumpirma ng mga pangako na matatagpuan sa buong sagradong megateksto. Ang pag-akyat ay hindi isang katapusan, kundi isang simula, ang simula ng darating na panahon, isang panahon ng pag-asa, pagtubos, at buhay na walang hanggan, na inaalok sa lahat ng mga niniwala. Ang pagganang mangal, na laging mapagbantay, ay tinitiyak ang maayos na paglipat, pinoprotektahan ng daang patungo sa langit,
at marahil ay ginagabayan pa ng mga panalangin ng mga tapat tungo sa kanilang umakyat na Panginoon. Isa lang na lang mga mega implikasyon ng pag-akyat na ito. Ito ay sumisimbolo sa suktulang tagumpay ng mabuti laban sa masama, ang tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman, at ang pangako ng buhay na walang hanggan para sa lahat ng tumatanggap kay Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagbubuhos ni Banal na Espiritu, ang mga pangyayari kasunod ng pag-akyat ay pantay na mahalaga. Ang pangako ng mga Espiritu na inihula ni Jesus ay natupad sa araw ng Pentecostes. Ang pangyayaring ito na inilarawan sa Gawa 2 ay nagmarka ng kapanganakan ng simbahang Kristiyano at ang simula ng pagkalat ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ang Banal na Espiritu na madalas na sinisimbolo bilang isang kalapati ay bumaba sa mga apostol na nagbibigay kapangyarihan sa kanila na ipangaral ang mabuting balita ni Hesukristo ng may katapangan at pananalig. Ang presensya ng Banal na Espiritu, isang banal na pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, ay isang direktang resulta ng sakripisyo, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat ni Jesus. Ito ay isang nasasalat na tandang patuloy na presensya at gawain ng Diyos sa mundo. Isipin ang di nakikitang gawain ng Beanghel sa napakahalagang okasyong ito na inihahanda ang mga puso ng mananampalataya, pinoprotektahan ang mga apostol, at ginagabayan ang pagkalat ng mensahe ng Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, isang banal na kaloob, ay mahalaga sa katuparan ng planong Diyos para sa kaligtasan. Ang pangyayaring ito, ang pagbubuhos ni Banal na Espiritu, ay isang patutu sa matatag na pag-ibigan Diyos at sa kanyang panyanais na ang sangkatauhan ang kipagkasundo sa Kanya. Ang mga anghel muli ay gumawa ng kanilang bahagi sa nagaganap na dramang ito. Ang kanilang impluensya, bagamang madalas na banayad, ay hindi may kakailan na naroon. Pinoprotektahan ang napakahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang gawain ng kaligtasan, ang planong Diyos, ay patuloy na naganap, ginagabayan ng banal na kapangyarihan at ang matatag na katapatan ng hukbong anghel. Malinaw na ipinapakita ng kasulatan ang kahalagahan ng pangyayaring ito at ang koneksyon nito sa pangakalahatang salaysay ng pagtubos. Ang unang simbahan at pangangalagaan ng mga anggagang simbahang Kristiyano na pinagkalooban ng Banal na Espiritu ay nahaharap sa napagalaking mga hamon sa mga unang taon nito. Ang pag-usig, hindi pagkakaunawaan at panloob na alitan ay nagbanta na maantala ang misyon nito. Gayunpaman sa kabila ng mga hadlang na ito, ang simbahan ay umunlad, mabilis na kumalat sa buong Imperyong Romano at higit pa, ang kahangahangang paglago na ito ay maaring mayugnay sa bahagi sa matatag na pananampalataya ng mga taga-sunod nito. Ngunit gayon din naniniwala ako sa di nakikitang proteksyon at patnubay ng hukbong anghel. Isa lang alang ang mga kuwento ng mga tiryong mga kusang loob na humarap sa kamatayan sa halip na talikuran ng kanilang pananampalataya. Sila ba ay pinananatili lamang ng kanilang sariling tapang o mayroong isang banal na kamay, isang celestial na interbensyon na gumagabay sa kanilang mga hakbang, nagpapalakas na kanilang determinasyon at marahil ay binabawas ang ang kanilang pagdurusa? Ang mga kasulatan ay nagsasalita ng mga anghel na lumilita sa mga tao sa mga oras na krisis, nag-alok na kaginhawahan, patnubay at maging mga himahimalang interbensyon. Ang mga ulat na ito, bagaman madalas na simboliko, ay nagmumungkahi na isang mas malalim na katotohanan, isang palaging presensya ng mga anghel na nagbabantay sa bagong simbahan. Isipin ang mahimalang pagtakas ni Pablo mula sa bilangguan na isinalaysay sa aklat ng mga gawa. Isang pagkataon lamang ba ito o isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na ipinadala sa pamamagitan ng mga anghel? Ang mga salaysay ay nagpapahiwatig ng isang banal na pag-oorganisa, isang plano na manggat na isinagawa sa tulong ng mga di nakikitang puwersa. Ang mga anghel bilang mga sugo at tagapagtanggol ng Diyos ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtiyak sa kaligtasan at paglago ng simbahan. Ang kanilang pakikilahok ay hindi limitado sa dramatikong mga interbensyon. Sa halip, ito ay isang banay at patuloy na presensya, isang patuloy na katiyakan sa gitna ng paghihirap.
Maaring sila ang nagbigay inspirasyon sa mga gawa ng katapangan, pinalakas ang nag-alilang mga pananampalataya at inabayan ang mga desisyon ng mga pinunong simbahan. Isipin ang mga di nakikitang laban na sinalakay sa makalanggit ng mga kaharian, ang mga interbensyon ng mga anghel na pumipigil sa mga plano ng mga hangad na sirain ang simbahan, ang patuloy na espiritual na pakikidigma na ito, bagaman nakatago sa mga mata ng tawa, isang mahalagang bahagi ng kuwento ng simbahan. Ang pagkalat ng ebanghelyo at tulong ng mga anghel, ang mabilis na pagkalat ng Kristyanismo sa malawak na mga distansya sa heograpiya ay isa pang patutu sa posibleng impluensya ng mga puwersang anghel. Isa lang ang mga paglalakbay na isinagawa ng mga misyonero na kadalasang mapanganib at punong ng panganib. Umasa lamang ba sila sa kanilang sariling lakas at determinasyon? O may banal na kamay na ginagabayan ng mga anghel na sugo na nagprotekta sa kanila, nagbukas ng mga protekta sa kanila, nagbukas ng mga pinto, at nagdala sa kanila sa mga madaling makinig na tagapakinig. Ang mga salaysay ng mga mahimalang pagbabagong lubat, ang tila walang kahirap-hirap na pagkalat ng ebanghelyo sa iba't ibang kultura, ay nagpapahiwatig ng isang supernatural na elemento na gumaganap, isang pag-oorganisa ng mga anghel na nagpadali sa katuparan ng plano ng Diyos. Isipin ng mga anghel na ginagabayan ng mga misyonero sa mga partikular na individual, inihanda ang mga puso at isipan para sa mensahe ng kaligtasan. Ang kanilang impluensya ay maring banayad, isang mahinahong pagtulak, isang napapanahong pagkikita, o isang salita na binigyan ng inspirasyon ng Diyos na sinabi sa perpektong sandali. Ang tila hindi kapani-paniwalang tagumpay ng unang misyon ay lubos na maunawaan lamang sa konteksto ng isang banal na plano na isinagawa sa tulong ng mga anghel. Ang mga anghel, di nakikita ng ngunit laging naroroon, ay gumaganap ng mahalagang papel sa katuparan ng pangako ng Diyos na dali ng kaligtasan sa lahat ng bansa. Ang kanilang pakikilahok sa pagkalat ng ebanghelyo ay hindi lamang isang pasibo na pagmamasid. Ito ay isang aktibong pakikipagtulungan, isang banal na pakikipagsosyo sa nagaganap na drama ng pagtubos. Ang pagpapalawak ng unang simbahan ay hindi lamang bungang pagsisikap ng tao. Ito ay isang banal na inisyatiba, pinagkalooban ng banal na espiritu at tinagabayan ng tapat na paglilingkod ng hugbo ng mga anghel. Ang pag-usik sa simbahan at pangangalaga ng mga anghel. Ang unang simbahan ay nahaharap sa walang humpay na pag-usig, isang malupit na kampanya ng karahasan at pangapi na dinisenyo upang puksay ng bagong pananampalataya. Mula sa pagbato kay Esteban hanggang sa pagkabilanggo ni Pablo, ang mga taga-sunod ni Kristo ay nakaranas ng hindi may larawang pagdurusa. Gayunpaman, sa kabila ng napakalaking menggahadlang, ang simbahan ay hindi lamang nakalitas kundi umunlad din. Ang katatagan na ito, sa harap ni gayong matinding pagsalunggat, ay nagtuturo sa isang makapangyarihang interbensyon, isang banal na proteksyon na lumalampas sa mga kakayahan ng tao. Maari nating makatwirang ipalagay na ang mga puwersang anghel ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-ingat sa mga mananampalataya mula sa pinsala pagbibigay ng mga daan ng pagtakas at pagpapalakas ni kanilang pagbapasiya sa gitna ng pag-usig. Isa lang alang ang maraming salaysay ng mga himalang pagtakas, makitid na pag-iwas sa kamatayan, at di may paliwanag na kaligtasan laban sa tila hindi malalampasan na mga hadlang. Mga pagtama lamang ba ng swerte ang mga ito? Inayos na interbensyon ng hukbong anghel ng Diyos. Ang mga kwento ng mga martir ay punong ng mga pangyayari na hindi may paliwanag sa lohika. Ang mga bilang ng mga kamananampalataya ay mahimalang pinalaya, nahatulan ng kamatayan ng gunit di may paliwanag na nakaligtas, o kahit na ang kanilang mga pisikal na katawan ay mahimalang na preserba. Ang mga salaysay na ito ay nagpapahiwatig ng isang banal na kamay na gumagana, isang supernatural na proteksyon na lumalampas sa pangunawa ng tao. Isipin ang hindi mabilang ng nagapanalangin na binikas sa mga bilangguan at ampitheatro, ang mga desperadong pakiusap para sa banal na interbensyon sa harap ng tiyak na kamatayan. Naabot bang ang nagpanalangin ito ang langgit,
at nakasumpong ng sagot sa mabilis na pagkilos ng mga anghel na tagapagtanggol, ang dinatitinag na pananampalataya ng magaunang Kristiyano, ang kanilang kahandang tisin ng pagpapahirap at kamatayan para sa kanilang paniniwala, ay nagpapahiwatig ng isang malalim na pakiramdam ng banal na katiyakan, isang paniniwala na lumalampas sa kanilang agarang kalagayan. Ang matatag na pananampalatayang ito ay maaring bigyang kahulugan bilang isang resulta ng banal na pampatibay loob, isang nasasalat na suporta na ibinigay sa pamamagitan ng interbensyon ng mga anghel na nagpapalakas ng kanilang espiritu at tinagabayan ng kanilang kilos. Ang papel ng mga panaginip at panggitain, ang isa pang mahalagang aspeto ng pakikilahok ng mga anghel sa unang simbahan, ay ang madalas na pagbanggit ng mga panaginip at panggitain. Ang mga banal na inspirasyong komunikasyon na ito ay nagsilbing patnubay, babala at pampatibay loob sa mga mananampalataya na kadalasang nagbibigay ng kritikal na impormasyon sa mga kritikal na sandali. Ang mga ito ay hindi lamang mga katang-isip ng imahinasyon kundi mga banal na inayos na mensahe na inihatid sa pamamagitan ng mga anghel. Isa lang ang mga pagkakataong kung saan ang mga mananampalataya ay nakatanggap ng mga babalang paparating na panganib sa mga panaginip na nagbibigay daan sa kanila na makatakas sa pag-uusig o maiwasan ang mga mapanganib na sitwasyon, o ang mga pagkakataong kung saan ang mga individual ay nakatanggap ng mga napatnubay sa pamamagitan ng mga panggitain na nagdadala sa kanila sa mga bagong oportunidad para sa ministeryo o nagbibigay sa kanilang ng kinakailangang karunungan upang mapagtagumpayan ang mga mahirap na kalagayan. Ang mga komunikasyon na ito ay hindi mga random na pangyayari. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng planong Diyos na estratehikong napapanahong interbensyon na gumaganap ng mahalagang papel sa kaligtasan at paglago ng unang simbahan. Ang mga anghel na sugo na kumikilos bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng langit at lupa ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghahatid ng kalooban ng Diyos at pagtiyak sa tagumpay ng kanyang banal na plano. Ang dalas at epekto ng mga panaginip at panggitain na ito ay nagbibigay din sa aktibo at patuloy na pakikilahok ng mga puwersang anghel sa buhay ng unang simbahan. Ang kapangyarihan ng panalangin na walang pag-aalinlang ang sentro sa karanasan ng unang Kristiyano ay higit pang naglilinaw sa potensyal para sa interbensyon ng mga anghel. Ang mga ito ay hindi lamang mga pribadong debosyon. Ang mga ito ay mga pananampalataya ng komunidad na kadalasang ginagawa sa harap ng napakalaking paghihirap. Isipin ang pinagsamang enerhiya, ang pinag-isang mga tinig na itinaisa pagsusumamo sa gitna ng nakakilakilabot ng pag-usig ng Roma, ang gayong masigasig, pinag-isang panalangin na punong dinatitinang na pananampalataya ay maring matingnan bilang isang makapangyarihang katalista para sa banal na tugon, isang parol na umakit sa tulong ng mga anghel. Ang napakaraming daming mga panalangin, desperadong mga pakiusap para sa kaligtasan at patnubay, ay maring lumihang isang espiritual na kapaligiran na handa para sa interbensyon ng mga anghel, isang makalangit na tugon sa mga panlupang panawagan para sa tulong. Ang mga iniulat na himala ba, ang mga pagtakas mula sa tiyak na kamatayan, ang paglala ng sustento sa mga panahon ng taggutom, ay resulta bang mga kapangyarihang kolektibong panalangin ito na ipinadala at pinalakas ng mga puwersang anghel. Bukod dito, ang konsepto ng espiritual na pagkikidigma, isang patuloy na pagkikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, ay nagdaragdag ng isa pang layer sa pag-unawa sa pagkikilahok ng mga ang unang simbahan ay nahaharap sa walang humpay na pag-usig, hindi lamang mula sa mga mapangaping tao, kundi pati na rin mula sa mga espiritual na puwersa ng kadiliman. Ang mga salaysay ng unang simbahan ay nagpapahiwatig ng isang patuloy na labanan laban sa mga impluensya ng demonyo. Isang espiritual na tunggalian na nangangangan, imbanal na interbensyon at pangangalaga, inganangan, ang hugbo ng mangan, imbanal na inilarawan sa banal na kasulatan na iniharap bilang isang makapangyarihang hugbo na nakikipaglaban para sa Diyos at sa kanyang bayan. Ang kanilang papel ay hindi lamang pasibo na pagmamasid, aktibo silang nakikibahagi sa mga espiritual na labanan sa panahong iyon, pinoprotektahan ng mga mananampalataya mula sa mga pag-atake ng demonyo, pinipigilan ang masasamang plano, at pinapalakas ang pananampalataya ng mga sa ilalim mga pagubkob.
Ang aktibong pagkikilahok na ito, ang patuloy na espiritual na pagkikidigma, ay nagpapaliwanag sa tila mahimalang mga interbensyon, ang di may paliwanag ng mga pagtakas, at ang pangangalaga ng unang simbahan sa kabila ng napakalaking mga hadlang. Isalang-alang ang mga salaysay ng pag-aari ng demonyo at mega-exorcism na laganap sa unang simbahan. Ang mga salaysay na ito ay kadalasang naglalariwan ang interbensyon ng mga anghel bilang ang mahalagang salik sa pagtagumpayan sa masasamang espiritu. Ang mga anghel na kumikilos bilang mga ahente ng Diyos ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalaya sa mga individual mula sa impluensya ng demonyo, pagpapanumbalik ng kanilang kalusugan at katinuan at pagpapatibay sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Ang mga salaysay na ito, habang kadalasang tinitingnan sa pamamagitan ng isang lente ng pamahi ng mga nong-skeptiko, ay nagbibigay ng kakahikayat na katibayan para sa paniniwala sa aktibong pakikilahok ng mga anghel sa mga espiritual na labanan ng unang simbahan. Ang tagumpay ng mga exorcism na ito, ang pagpapalaya sa mga inaari, ay nagpapahiwatig ng isang makapangyarihang puwersa na gumagana, isang banal na interbensyon na ipinadala sa pamamagitan ng mga anghel. Ito ay nagbibigay diin sa mahalagang papel ng mga anghel hindi lamang bilang mga sugo kundi bilang mga aktibong mandirigma sa espiritual na larangan, pinoprotektahan at ipinagtatanggol ang bagong pananampalatayang Kristiyano. Ang kanilang presensya ay hindi pasibo, aktibo silang nakikibahagi sa espiritual na pakikidigma, tinitiyak ang kaligtasan at paglago ng simbahan sa harap ng napakalaking espiritual at pisikal na pagsalungat. Ang tapiserya ng mga sinaw ng sulatin ng Kristiyano ay higit pang pinayaman ng megasalaysay ng patnubay at paghahayag ng mega-anghel. Ang mga ito ay hindi lamang mga panandalyang pagkikita. Ang mga ito ay mahalaga sa pagunat at pagkalat ng Kristyanismo. Isalang-alang ang papel ng mega-anghel sa paggabay sa mga apostol, pagbibigay ng direksyon, at paghahayag ng banal na kalooban. Ang kwento ni Felipe at ng Etiope na inuko, halimbawa, ay malinaw na naglalarawan ng isang interbensyon ng mega-anghel na humantong sa isang makabuluhang pagbabagong loob. Ang direktiba ng anghel kay Felipe, tila arbitraryo sa una, ay nagresulta sa isang malalim na espiritual na pagbabago na naglalarawan sa papel ng mega-anghel sa pagpapalawak ng saklo ng ebanghelyo. Ang mga ito ay hindi mega nakahiwalay na pangyayari. Ang mga katulad na salaysay ay sagana na nagtuturo sa isang pare-parehong pattern ng pakikilahok ng mega-anghel sa pagkalat ng mensaheng Kristiyano sa mga hangganan ng heograpiya at kultura. Ang pagpapalawak mismo ng Kristyanismo sa harap ng napakalaiking paghihirap ay nagpapahiwatig ng isang banal na kamay na inayos sa pamamagitan ng mega-anghel. Bukod dito, ang mga unang amang ng simbahan, yaong mga maimpluwensyang figura na humubog sa Kristiyanong teolohiya at kasanayan, ay madalas na nagsasalita tungkol sa pakikilahok ng mga anghel sa kanilang buhay at ministeryo. Ang kanilang mga sulatin ay punong ng sanggunian sa patnubay, proteksyon, at inspirasyon ng mga anghel. Hindi ito mga simpleng palamuti lamang. Ang salisay na ito ay mahalagang bahaging kanilang pag-unawa sa kanilang mga tungkulin at sa banal na plano na nagaganap sa kanilang paligid. Ang pagwawalang bahala sa mga salisay na ito bilang katang-isip ay ang pagwawalang bahala sa malalim na impluensya ng paniniwala sa mga anghel sa pagbubuo ng Kristiyanong doktrina at sa buhay ng mga tagasunod nito. Ang mismong istruktura at paniniwala ng unang simbahan ay sa maraming paraan hinubog ng matinding paniniwalang ito sa pakikialam at aktibong pakikilahok ng mga pangyayari sa mundo. Ang mga salaysay ni mga pagpapakita ng mga anghel ay madalas na mayroong simbolismo na kumakatawan sa banal na presensya at kapangyarihan. Ang mga anghel, sa kanilang papel bilang mga sugo, ay madalas na nahatid ng mga proklamasyon ng kalooban ng Diyos na nagpapatibay sa awtoridad at katotohanan ng mensaheng Kristiyano. Ang mga proklamasyon na ito, na madalas na inihatid sa kapanapanabik at nakakahikayat na paraan, ay nagsilbing pampalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya at upang kontrahin ang mga nakakahikayat na argumento ng mga kalabang pananampalataya. Ang mismong kalikasan ng mga pagpapakita ng mga anghel, ang kanilang tiyempo at ang kanilang mensahe
ay nagmumungkahi ng isang banal na pag-oorganisa na dinisenyo upang palakasin ang pundasyon ng unang simbahan at upang tiyakin ang kaligtasan nito sa isang mapagahong kapaligiran. Ang bigat at kahalagahan ng mga pakikialam na ito ng mga bagandi ng mga gaito ay mga mahalagang sandali sa pagunlad ng kasaysayan ng Kristyanismo. Hindi ito mga pangyayaring panigay, ito ay sentro sa salaysay ng unang simbahan na humuhubog sa paniniwala, kasanayan at direksyon nito. Ang pamanang mga pakikialam na ito ng mga ngol ay patuloy na umuusbong sa mga siglo na nakaka-impluwensya sa mga interpretasyon ng teolohiya at mga espiritual na kasanayan hanggang sa ngayon. Ang patuloy na paniniwala sa aktibong pakikilahok ng mga anghel ay isang patutusa nagtatagal na kapangyarihan ng mga salaysay na ito. Isa lang alang ang kwento ng anghel na nagpakita kay Cornelio, isang Romanong centurion, sa mga gawa 10. Ang salaysay na ito ay higit pa sa simpleng paghatid ng isang mensahe. Ito ay nagpapahiwatigin isang mahalagang sandali sa pagpapalawag ng Kristyanismo lampas sa mga ugat nitong Judyo. Ang tagubili ng anghel kay Cornelio na magpadala kay Pedro, isang apostol na Judyo, ay nagwasak sa umiral ng mga hadlang sa kultura at relihiyon na nagbubukas ng daan para sa pagsasama ng mga Gentil sa pananampalatayang Kristiyano. Ito ay hindi lamang isang geographical na pagpapalawag, ito ay isang theological, isang malalim na pagbabago sa pag-unawa sa planong kaligtasan ng Diyos. Ang pakikialam ng anghel ay nagsilbi bilang isang katalista para sa napakahalagang pagbabagong ito na nagbibigay diin sa papel ng mga anghel sa pagwawasak ng mga pakilin at pagtataguyod ng pagsasama sa masaumusbong na komunidad ng Kristiyano. Ang epekto ng pangyayaring ito ay nagpapatuloy sa kasaysayan ng Kristyanismo na humuhubog sa pag-unawa nito sa misyon at sa pagiging universal ng pag-ibiging Diyos. Bukod pa rito, ang mga pagpapakita ng mga anghel ay hindi limitado sa mga malalaking proklamasyon at dramatikong pakikialam. Maraming mga salaysay ang naglalarawan sa mga anghel na nag-alok ng banayad na patnubay at proteksyon sa pangaraw-araw na buhay, na nagpapatibay sa paniniwala sa isang patuloy na banal na presensya. Ang mga hindi hanong kahangahang ng mga pangyayari na ito, kahit na marahil ay hindi hanong naidokumento, ay pantay na mahalaga sa paglalarawan sa laganap na kalikasan ng pakikilahok ng mga anghel sa buhay ng mga nampalataya. Isipin ang ginhawa at lakas na ibinigay ng di nakikitang presensya ng isang anghel sa mga panahon ng pag-uusig, paghihirap o espiritual na pakikibaka. Ang patuloy, tahimik na pakikisama na ito, isang tahimik na saksi sa pananampalataya, ay nagsasalita ng maraming bagay tungkol sa nagtatagal na relasyon sa pagitan ng sangkatauhan at ng kaharian ng mga anghel, isang relasyon na malalim na nakaugat sa salaysay ng Kristiyano. Mga aklat ng pahayag na mayaman sa mga imahay at aktibidad ng mga anghel ay higit pang binibigyang din ng patuloy na kahalagahan ng pakikialam ng mga anghel sa pananaw ng mundo ng Kristiyano. Mga anghel sa pahayag, habang madalas na inilalarawan sa makapangyarihan at kahangahanggang mga papel, ay hindi mga simpleng pasibo na taga-masid. Ang mga ito ay aktibong kalahok sa umuunlad na drama ng panghuli nitong tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Ang kanilang mga laban, ang kanilang mga proklamasyon, at ang kanilang matatag na katapatan sa Diyos ay nagsisilbing makapangyarihang mga simbolo ng espiritual na digmaan na nasa ilalim ng pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ng mga anghel na nakikipaglaban sa mga puwersa ng kasamaan ay tumatagos ng malalim sa mga mananampalataya na nag-aalok ng kaaliwan at pag-asa sa harap ng paghihirap. Ang mismong pag-iral ng mga lito sa langit na nakikipaglaban kasama ang sangkatauhan sa espiritual na kaharian ay nagpapatibay sa paniniwala sa isang banal na plano at isang matagumpay na kinalabasan. Ito ay nagpapatibay sa ideyang isang kosmikong labanan na ang mga anghel ay mahalagang bahagi ng hukbo ng Diyos na nakikipaglaban para sa katuwiran at sa panghuli nitong tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Ang kapangyarihan at simbolismo ng mga representasyon ng mga anghel na ito sa pahayag
ay nag-amang ang malaki sa nagtatagal na lakas at pagiging matatag ng pananampalatayang Kristiyano. Ang imahe ay nananatiling makapangyarihan na nakaka-impluwensya sa sining panitikan at teolohiya sa loob ng maraming siglo, isang patutu sa pangmatagalang epekto ng mga apokaliptikong panggitain na ito, ang mismong kaligtasan ng pananampalatayang Kristiyano. Sa harap ng patuloy na pagsalunggat at pag-uusig, ay maaaring makita ng marami bilang katibayan ng banal na proteksyon at pakikialam na ito na ibinubuhos sa pamamagitan ng pagkilos ng mga anghel. Ang makapangyarihang imahe ng digmang anghel ay umabot ng lampas sa mga pahinang mga pahayag na nakaka-impluwensya sa hindi mabilang na mga interpretasyon sa sining at mga talakayan sa teolohiya sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. Isa lang alang ang hindi mabilang na mga paglalarawan ng mga anghel sa digmaan mula sa mga nakataas na kambas ng mga master ng science hanggang sa mga masalimuot na ukit na nag-aadorno sa mga katedral noong Middle Ages. Ang mga representasyon sa sining na ito ay hindi lamang nagsisilbing mga aesthetically pleasing na gawa kundi pati na rin bilang mga makapangyarihang visual na paalalang patuloy na espiritual na tunggalian at ang matatag na suporta ng hukbo sa langit. Nag-alok ang mga itong isang nasasalat na koneksyon sa hindi nakikitang kaharian na ginagawang mas na-akses at naunay ang abstract na konseptong espiritual na digmaan sa mga mananampalataya. Ang mismong pagilos ng paglika at pagpapahalaga sa mga ekspresyon sa sining na ito ay nagiging isang enyo ng pagkikilahok sa patuloy na salaysayin banal na tagumpay. Bukod dito, ang presensya ng mga anghel ay hindi lamang nakakulong sa mga malalaking salaysay ng mga langkasulatan o sa mga interpretasyon sa sining na inspirasyon ng mga ito. Ang konsepto ng mga anghel na tagapag-alaga, isang paulit-ulit na tema sa tradisyong Kristiyano, ay nag-alok ng isang malalim na personal at nakakalibo na dimensyon sa paniniwala sa pakikialam ng mga anghel. Ang ideya ng isang nakalang nilalang sa langit na nagbabantay at nagpoprotekta sa bawat individual, na ginagabayan sila sa mga hamon ng buhay at nag-alok ng kaaliwan sa mga panahon ng paghihirap, ay isang makapangyarihang pinagmumulan ng pananampalataya at pag-asa. Ang personalized na diskarte na ito sa pakikilahok ng mga anghel ay nagpapakataw sa makalanggit na kaharian na nagtataguyod ng isang pakiramdam ng pagiging malapit at koneksyon sa banal. Binabago nito ang abstract na konsepto ng proteksyon ng mga anghel sa isang nasasalat, personal na karanasan na nagpapatibay sa pananampalataya sa isang individual na antas. Marami ang nakakahanap ng kaliwan sa paniniwala na hindi sila kailanman nag-isa, na kahit nasa gitnang pinakamadilim na pagsubok, isang banal na tagapagtanggol ang nasa kanilang tabi. Ang personalized na relasyon na ito sa mga anghel na tagapag-alaga ay higit pang pinayaman ng hindi mabilang na mga salaysay na ibinahagi sa mga henerasyon. Ang mga kwento ng mga mahimalang pagkikialam, hindi inaasahang patnubay, at hindi maipaliwanag na mga sandali ng proteksyon na iniugnay sa pakikialam ng mga anghel ay sagana sa mga personal na patutu at kasaysayan ng simbahan, habang ang mga salaysay na ito ay madalas na kulang sa mahigpit na pagpapatunay na pangagam, ang kanilang emosyonal na kapangyarihan at nagtatagal na epekto sa buhay ng mga nananampalataya ay hindi maaring iwaksi. Kinakatawan nila ang isang buhay na tradisyon ng pananampalataya, isang patutu sa nagtatagal na paniniwala sa aktibong pakikilahok ng mga anghel sa mga gawain ng tao. Ang mga kwentong ito na ipinasa sa pamamagitan ng oral na tradisyon at naidokumento sa mga personal na journal at talambuhay ay nagsisilbing isang makapangyarihang counterpoint sa mga mas formal na talakayan sa teolohiya na pinagbabasihan ng mga abstract na konsepto ng pananampalataya sa mga nasasalat na karanasan ng pangaraw-araw na buhay. Nagbibigay ang mga ito ng isang nasasalat at naugnay na ekspresyon ng pananampalataya na nagpapatibay sa paniniwala sa isang personal at mapagmalasakit na Diyos na aktibong nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng ministeryo ng mga anghel. Ang pinagsama-samang epekto ng mga personal na salaysay na ito ay nagpapatibay sa pangkalahatang paniniwala sa nagtatagal na presensya at aktibong pakikilahok ng mga anghel
sa loob ng pananampalatayang Kristiyano. Ang patuloy na pagbabahagi ng mga kwentong ito ay tinitiyak na ang paniniwala sa pakikialam ng mga anghel ay nananatiling isang masigla at nakakahikayat na aspeto ng espiritualidad ng Kristiyano. Ang matalik na koneksyon na ito sa kaharian ng mga anghel ay umaabot ng lampas sa mga personal na salaysay at papasok sa larangan ng panalangin at mga espiritual na kasanayan. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang mga anghel ay gumaganap bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng sangkatauhan at mga Diyos na nakahatid ng mga panalangin at petisyon sa banal at nagbabalik ng mga pagpapala at patnubay. Sa makatuwid, ang pagkilos ng panalangin ay hindi lamang isang monologo na itinuturo sa Diyos, kundi isang dialogo na pinadali ng mga anghelan sugo. Ang pag-unamang ito ay nagpapayaman sa karanasan sa panalangin na pinupuno ito ng isang pakiramdam ng aktibong pakikilahok at kooperatibong pagsisikap. Nagtataguyod ito ng isang pakiramdam ng pakikinig at pag-unawa kahit na sa harap ng tila hindi malalampasan na mga hamon. Ang paniniwala na ang mga panalangin ay dinadala ng mga pakpak ng mga anghel sa tronong Diyos ay nagbibigay ng isang nasasalat na kaaliwan at nagpapatibay sa ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng banal. Bukod pa rito, ang papeling mga anghel sa Kristiyanong pag-unawa sa espiritual na pagkikipaglaban ay nagdaragdag ng isa pang antas ng lalim sa kanilang tinanggap na impluwensiya. Ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama, isang sentral na tema sa Kristiyanong teolohiya, ay hindi nakikita bilang isang nag-isa na pagkikibaka kundi bilang isang kosmikong tunggalian kung saan ang mga angheli na mahalagang papel sa pagtatanggol at pagprotekta sa bayan ng Diyos. Ang perspektibong ito ay naglalarawan sa pagkialam ng anghel hindi lamang bilang mga kilos ng kabaitan o pagkataong kundi bilang mga estratehikong paglalagay sa loob ng isang mas malaking espiritual na labanan. Ang palagang presensya ng mga anghel ay nagiging pinagmumulan ng lakas at katiyakan, isang paalala na ang mananampalataya ay hindi nag-isa sa pagkikipaglaban-laban sa espiritual na kadiliman. Ang pag-unawang ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na harapin ang mga pagsubok na may tapang at pananampalataya, sa pagkaalam na sila ay napapalibutan ng isang mga angit na hukbo na nakikipaglaban para sa kanila. Ang imahe ng mga meriging mga anghelin na madalas na inilalarawan sa sining at panitikan ay nagsisilbing biswal at nagpapatibay sa makapangyarihang konseptong ito. Ang mismong kilos ng pagunita sa makalanggit na proteksyong ito ay maaring maging pinagmumulan ng kaaliwan at lakas sa mga panahon ng espiritual na pagkikibaka. Isa lang alang halimbawa, ang maraming mga salaysay sa buong kasaysayan ng mga individual na nagsasabing nakaranas ng banal na proteksyon sa mga sandali ng matinding panganib. Ang mga kwentong ito, na madalas na ipinapasa sa mga henerasyon ay nagsisilbing mga patutu sa nagtatagal na paniniwala sa pagkialam mga anghel, mula sa pagtakas sa mga tila imposibleng aksidente hanggang sa pagtanggap ng nagdi-inaasahang patnubay sa mga mahalagang desisyon sa buhay. Ang mga anekdotang ito, bagaman subjektibo, ay nag-ambag sa isang kolektibong kamalayan na nagpapatibay sa paniniwala sa aktibong presensya ng mga anghel. Ang mga salaysay na ito ay hindi lamang mga nag-isang pangyayari kundi mga magkakaunay na sinulit sa loob ng mas malaking tapiserya ng pananampalatayang Kristiyano na nagpapalakas sa paniniwala na ang mga anghel ay hindi mga pasibong tagamasid kundi mga aktibong kalahok sa nagaganap na drama ng buhay ng tao. Ang kapangyarihan ng mga kwentong ito ay hindi lamang sa kanilang mahimalang kalikasan kundi sa kanilang kakayahang magbigay ng inspirasyon ng pag-asa, pananampalataya at isang mas malalim na koneksyon sa banal. Nag-alok sila ng konkretong patunay kahit na anekdotal ng isang Diyos na lubos na nagmamalasakit sa kanyang nilikha at kumikilos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel na mensahero upang gabayan at protektahan ng mga naniniwala. Sa huli, ang paniniwala sa pagkialam ng mga anghel ay nag-alok ng kaaliwan, lakas, isang malalim na koneksyon sa banal na nagpapayaman sa pananampalatayang Kristiyano na may isang konkretong pakiramdam ng hindi nagbabagong presensya at proteksyon ng Diyos. Ang makapangyarihang pag-unawang ito ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na harapin ang mga hamon sa buhay na may tapang at matatag na pag-asa.
kaya, mag-subscribe na ngayon upang mas lalong manuwa ng mayamang pagsisiyasat na itong pananampalataya at ng makalangit na kaharian. Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Magpatuloy tayong mag-usap.